Kung ako sa'yo, iuwi mo yan. Tapos isuot mo, baka magkasya dyan sa leg mo. Ha? Pero huwag na huwag mo ibibigay kay Clara yan. Isang epektibong kontrabidang aktor na talagang nagpainis sa atin ng kanyang panahon at nagpabilib din sa kanyang di matatawarang pagganap ang tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Erwel Tonko Esguera o mas kilala natin bilang si Erwel Tonko sa harap ng kamera. Ipinanganak noong August 24, 1964 sa San Pedro, Laguna. Napangasawa niya si Idona Lopez Villarico na isang sikat na kompositor at nagkaroon sila ng anak na si L.A. Lopez na naging child actor at singer. Bago pa siya nakilala sa pag-aartista, siya ay sumasalang na sa mga teatro na naging susi sa pagpasok nito sa mundo ng industriya. Bukod dyan, matalik niyang kaibigan sina Cesar Montano at Gestone Alarcon na marahil ay nakatulong din ng malaki sa pagpasok nito sa mundo ng pag-arte. Ang kauna-unahan niyang pelikulang kinabilangan ay ang Everlasting Love noong 1989 na pinagbidahan ni Sheryl Cruz at Romnick Sarmenta. Dahil sa galing niyang gumanap ay nasundan pa ito ng pelikulang Reynaldo Barcenas, Reginto, Terror Hunter at Magdalena Palacol Story noong 1991 na pinagbidahan ni Alma Moreno. Nagpakita ng galing sa pag-arte ang ating bida kaya naman siyang napiling gumanap na Gary Davis sa palabas na Mara Clara na umere noong 1992 hanggang 1997 na talagang tumatak sa lahat ng mga manonood nito na pinagbidahan ni Judy Ann Santos. Ayon nga kay Judy Ann Santos, siya ang tamang aktor para sa papel na Gary Davis na salbahing amain ni Juday. Talagang kinainisan ng mga manonood ang kanyang papel sa Mara Clara at ito din ang nagpaningning ng kanyang pangalan pagdating sa mundo ng pag-arte. Hindi lang sa telebisyon nagpamalas ng galing sa pag-arte ang ating bida. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan ay ang Utol Liben Tumbling noong 1991, Acero noong 1995, Kung Alam Mo Lang at SPO for Santiago noong 1996 na pinagbidahan ni Bong Revilla Jr. Nagtuloy-tuloy sana ang kanyang karera sa pag-arte kung hindi nangyari ang malagim na trahedya na bigla ang kumitil ng kanyang buhay. May 19, 1996, nang sumakabilang buhay na ang magaling na aktor na si Erwel Tonko sa edad na 31 dahil sa pagkahulog ng sasakyan na kanyang minamaneho sa bangin ng Palayan City, Nueva Ecija at 3 iba pa dahil sa sobrang bilis ng patakbo nito. Ayon nga kay Judy Ann ay sasabay sana siya noong mga panahon na iyon dahil wala pa siyang sariling sasakyan. Ngunit may mga tinatapos pa siyang eksena noong mga panahon na iyon kaya hindi siya nakasabay. Di niya akalain na yun na pala ang huling sandali ng kanyang kuya-kuyahan na si Erwel Tonko. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang mga pagganap sa kanyang mga kinabilangang palabas ay hindi na malilimutan pa. Isa si Erwel Tonko sa mga kontrabida aktor na may pambihirang galing sa pag-arte na talagang kumukumpleto sa mga matatagumpay na palabas ng kanyang panahon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong mga naging palabas at pelikulang kinabilangan ni Erwel Tonko at talagang pinabilib ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Ito, nagpanik. Pinutukan kagad si Judge. Dapat doon, dinaplisan mo lang. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli. Paalam! Ayaw mapaya, Ricardo. Kahit taya ako buhay ko, babayaran lang siya.